Pag ano, pag wala ka ng pera, na ano ka na, bankrupt ka na sa Pilipinas, ay ang bait-bait mo sa akin. Pati ang mga tago-tago kung mga ano, nakukuha mo, pagkatapos hindi mo naman ako binabayaran. Dahil anong, pag sinisigil kita, anong sabi mo? Kung hindi sa akin, hindi, ayaw na ayaw ko, na sinisingil ako. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka nakarating ng Canada. Maraming taon ko narinig yan. Pero ngayon, na-realize ko, excuse me, kung hindi dahil sa akin, hindi kayo nagkaroon ng ano, katulog na walang sahod. Pakainin lang. Tapos inabuse mo pa ako. May ano ko dito, na sinakal mo ako. Yung mahaba mong kuko, ginanyan mo ako. May ano pa ako dito. May ano yan ako, may marka ako diyan sa ano ko diyan, sa leeg ko. Ang akala mo, ang mga nagugusto sa'yo, mahal ka, hindi ka natututo. Pira man lang ang pagpapara-display mo. Pati bank account mo, pinapakita mo. Dinadagdagan mo pa nung panahon na yon. Type mo, dinadagdagan mo kung ilang zero yan sa bank account. Tapos, pinapakita mo. Kaya, si ano, yung pangalawaan mong asawa, yung mata na ganyan, dahil sabi ng mga kaibigan, ang mayaman mo pala. Akala mo, hindi nakalimutan ko na yung mga lahat ng mga gawa mo. Pakapos sa siraan mo ako sa Pilipinas, sinasiraan mo ako. Para alam mo kung bakit sinisiraan mo ako. Na sinabi ko na yan kay Ate Ami. Para kung magkwento ako, dahil alam ko ang kwento, simula nang dumating ako dito sa Canada, walang maniniwala sa akin. Dahil nga, sira ulo ako. Tapos sinasabi pa kung ano-ano daw ang mga kinikwento ko. Sabi ko kay Ate Ani, kung sirang ulo ko, dapat iba-ibang kwento ko. Hindi yung ano, saka kinukumpara ako doon kay Gary. Hindi ako ganoon. Kaya si Gary nagkaganyan dahil nga sobrang bugbog ng palangawan niyang asawa. Binugbog yan, sobra. Wala siyang pakialam kahit si Jan, binugbog. Paano si Alin kaya tumakas? Dahil nagsusumbong na pinapasok siya sa kwarto. Ano ang sabi mo? Ay, ginaya mo lang si Auntie Dubi. Dapat pinuprotektahan mo, Kaya lumaya sa edad na 12 anyos, lumaya si Alin. Grabe. Mas priority mong lalaki kaysa sa mga anak mo. O anong nangyari? Kag nawalaan ka na ng pera sa Pilipinas, iniwanan ka baga. Ano ang sabi sa amin? Wala naman siyang yung pangalawa mong asawa. Nagsabi sa amin, wala naman siyang pagmamahal sa'yo. Kaya siya nagasto sa'yo dahil kailangan niyang may place to stay. At may delikadisa man na hindi sabing, dahil kailangan ko ng pera. Kasi nga, yung pangalawa niyang asawa ay nagda-drugs yun. Drug addict yun. Yun. Kaya siya mismo ang nagsusustento. Ikaw nagsusustento. Alam mo, hindi ko nakikita. Hindi lang ko nakikibo. Paano? Pag napasok sa kwarto mo, napunta sa nalabas. Paglawas, na mapula ng mata. Di ba? Grabe, kinukonsinti mo pa, Anong nangyari? Nang
na walang kayo ng pera sa Pilipinas o ano nangyari, iniwan ka baga. Dahil ginagagastos na daw ang pera niya o ano, may magpagmamahal sa'yo. Wala. Lahat naman na nagig nakukuha mo na lalaki, wala namang pagmamahal sa'yo. Paano? Dahil dinidisplay mo ang pera mo para magustuhan ka. Grabe ka, hindi ka natututo. Tapos ngayon, meron ka naging boyfriend noon. Villar ang apelido. Hindi ko nakalimutan ko lang apelido. Ay ang pangalan. Bata ka pa noon. Pinaaral mo. Oh, anong ginawa? Oh. Binibigyan mo ng pera. Naka-address sa ano namin. Doon sa sinitirahan namin noon. Oh. Nang nakatapos na anong ginawa. O iniwanan ka baga. Dahil nakita na hindi ka karapat dapat na maging asawa. Dahil madali kang makuha. Nakikita mo pala ngayon, pagkatapos, boyfriend mo na? Oh, walang lalaking maano sa iyo, seryoso. Ang nagseryoso man lang sa iyo, yung una mong asawa, talagang mahal ka noon. Kaya lang, naano ko na, kaya ka nasasaktan dahil nasa mga ginagawa mo. Mga ginagawa mo. Mahilig kang mag-flirt. Talagang kakasaktan ka. Lalo na ngayon, sa edad mong iyan na matanda ka na, lula ka na. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin, di ba? Nagsusuot ka na ng ng scarf kahit sobrang init-init. Ang akala mo mahal ka ng ng yang lalaki dahil binibigyan mo ng pera. Hindi yang tanga na sa iyo, maseryoso sa iyo. Mahanap yan na yung talaga saka bata. Sa Pilipinas ang ng mga ugali sa Pilipino, karamihan ayaw sa matanda. Kaya nga nahanap ng mas bata. Pag may asawa, yung pag ang babae matanda na, anong ginagawa? Di ba nakuha ng babae na mas bata? Kapag akala mo seryoso sa iyo yung lalaki, yes, seryoso dahil sa pera. Pag wala ka nang maibigay, iiwanan ka na tulad ng iba. Di ka na sanay. Wala namang gusto sa iyo ang lalaking yan. Dahil kung bata pang iyan, kahit ganyan ang itsura, hindi yan mapatol sa matanda kung walang pera. Grabe ka. Matanda ka na. Hindi ka nagpapakatanda. Grabe. Siguro pag kahit ka yan, sige, mahanap pa. Diba sabi mo doon, ay kung ayaw sa makuhanap, di mo nakikita ang sarili mo, matanda ka na, pagmamayabag ka pa na, kung ayaw sa'yo, di mahanap. Talagang basta may pera ka, may gugusto sa'yo, lalaki yan. Walang, pinusuportahan mo, lahat na gusto mo, ibibigay. Walang trabaho. Anong ginagawa lang, ay, anuhin ka. Pardon may sasabihin, iyutin ka. Yan lang ang trabaho. Wala man trabaho, hindi ka nga mabigyan ng regalo. Ikaw ang nagpaparabigay. Kahit minsan, wala akong nakita na sa mga naging karelasyon mong mga lalaki,
Wala man lang nagbigay ng regalo sa'yo. Ikaw ang nagbibigay. Grabe ka. Tapos sisira-siraan mo ako. Pigkip bout shot ako ng ilang taon. Pero nang pinapulis mo ako, ikaw may ganang na ipapulis ako? Ha? Akala mo hindi ko narinig ang mga ang sisigaw-sigaw mo doon sa sa pulis? Kalain mo? Pinapulis mo ako dahil hinihingi ko yung kabilihan ng lupa namin. Tapos ang masabi ka na dami lang ako. Oy, may dami law sa Pilipinas. Bawal yung dami law. Grabe ka. Ay kung malakas lang ang loob ni Ate Ami, ay matagal ka nang napreso. Kaya lang, walang lakas ng loob si Ate Ami na ipapreso ka dahil yung mga kabilihan ng lupa niya, kinamkam mo. Tapos itatao mo, ibibigay mo sa mga lalaki mo. Yan ang ginagawa mo. Tulad ko, inano mo ako nung 2024. Oh, paano ka sa akin na may sakit ka, na kailangan mo ng pangbili ng gamot. Oh, yan nasa Pilipinas ka niyan. Kaya nagpunta dito si Brody, yung anak mo, ibigay ko yung $1,000. Sana binidyo ko yun. Pero sigurado sasabihin mo ay utang ko yun na sinisingil mo ako. O hanggang ngayon, hindi mo baga ako binabayaran. Kapag nautang ka, hindi mo ako binabayaran. O, ilang beses ka na nag-utang sa akin, hindi mo ako binabayaran. Pag sinisigil kita, ano sabay mo? Yan ang ayaw na ayaw ko, nang sinisingil ako. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka nakarating ng Canada. Hindi ko. Marami, pilang taong ko yan na narinig. Correction, kung hindi dahil sa akin, hindi kayo nagkaroon ng libreng katulong ng ilang taon na walang sahod. Tapos, inabuse mo pa. Binugbog mo pa ako. Kung dahil baguhan pa lang ako dito sa Canada, wala akong kaalam-alam tungkol sa Canada, yan, inabuse mo ako. Kaya kung sino napanood nito, kung ma-abroad kayo, dapat alamin nyo ang pulis. Dahil just in case na ma-abuse kayo tulad ng ginawa sa akin na hindi ko alam kung ano ang saan ako malapit kasi wala akong kaalam-alam ng panahon na yun. Na-abuse ako ng ilang taon. Pero kahit nagsumama na ako kay Alec, hindi ka pa rin hinahinto. Talagang dinadamage mo ako. Kala mo, nakalimutan ko na mga ginagawa mo. Grabe ka. Ilang beses mo akong uy, alagaan mo ang aking mga anak. Pagbalik ko, bibigyan kita ng pocket money. At ibibigay ko na yung pera na yung pinatago ko sa iyo, bibigay mo na. O pagdating mo, wala na. Limot ka na. Limot na. Pati yung 1,300 ko na nasa iyo, di mo na sa akin binibigay. Kung linagay ko yun sa sa bank account, may interest na yun. Dahil nasa nasa late 80s pa yun. Grabe ka, inabuso mo akong masyado. Alam mo kung bakit? Wala, hindi ako na sa iyo. Na lang ako. Napabaya lang ako. Kaya inabuso mo ako.